Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Bakit napakahalaga ng Jerusalem para sa mga Kristiyano, Muslim at mga Hudyo? Sa loob ng maraming dekada, karamihan sa mga international na komunidad, kabilang na ang Estados Unidos, ay tumatanggi na opisyal na kilalanin ng Jerusalem bilang kabisera ng Israel. Ito ay hanggang sa maabot ang isang kasunduan para sa kapayapaan sa pagitan ng mga Israelita at mga Palestinians dahil inaangkin ng magkabilang panig ang lungsod bilang isang kabisera. Ang pag-uusap tungkol sa Jerusalem ay hindi maiiwasang isang pag-uusap tungkol sa pananampalataya, partikular na tungkol sa kontrol sa ilan sa mga pinakabanal na lugar para sa mga Hudyo, Muslim at Kristiyano. Malinaw ang heograpiya sa gitna ng Jerusalem sa isang lugar na halos doble lamang ang lugar ng isang malaking parke ay mayroong tatlong pangunahing banal na lugar. Narito ang Moske ng Al-Aqsa. Ito ang ikatlong pinakabanal na lugar sa buong mundo para sa mga kapatid nating Muslim. Matatagpuan din sa Jerusalem ang Western Wall, bahagi din ng pinakabanal na lugar sa mundo para naman sa mga Hudyo. At narito din ang simbahan ng Holy Sepulchre na nagmamarka naman sa lugar na kung saan naniniwala ang maraming mga Kristiyano na ang Panginoong Hesus ay ipinako, inilibing at nabuhay na magmuli. Upang maunawaan kung anong nangyayari sa Al-Aqsa ngayon, mahalagang maunawaan muna kung bakit napakahalaga ng lungsod sa mga sandaling ito para sa mga Muslim, Hudyo at maraming mga Kristiyano. Ang sagot para dito ay depende kung kanino mo itatanong. Ang Jerusalem ay sentro ng herograpiya at mga kaganapan sa Hebrew Bible at ang Hebrew Bible sa iba't ibang paraan ay nagbibigay ng malalim na impluensya sa Judaismo, Kristyanismo at Islam. Sa pagitan ng mga taong 587 BC at 70 AD, itinayo ng mga Hudyo at pagkatapos ay nakitang nawasak ang dalawang templo sa Jerusalem na naging sentro ng kanilang buhay relihiyoso. Makalipas ang halos 2,000 taon, ang Jerusalem at ang templo ay nanatiling sentro ng tradisyonal na pag-iisip at panalangin ng mga Hudyo. Sa buong mundo ay nananalangin ng mga Hudyo na nakaharap sa Jerusalem. Ang mga turo ng Dominikong Hudyo ay naniniwala na kapag dumating ang Mesiyas ay muling itatayo ang templo. Sa ngayon, ang isa sa mga lumang natitirang templo na tinatawag na Western Wall ay isang pangunahing lugar ng pagsamba para sa mga Hudyo. Para naman sa mga Kristiyano, ang Jerusalem din ang lugar kung saan ang Panginoong Hesus ay nangaral, namatay at muling nabuhay. Nakikita rin ng marami na ang lungsod bilang sentro ng nalalapit na ikalawang pagdating ng Panginoong Hesus. Ang Jerusalem ay isa ngayong pangunahing pilgrimage site para sa mga Kristiyano na nagmumula pa sa iba't ibang parte ng mundo. Para naman sa mga Muslim, ang Jerusalem ay isang lugar ng mga mahalagang kaganapan sa buhay ni Jesus at iba pang mga mahalagang tao. At ito rin ang lugar na ayon sa tradisyonal na interpretasyon ng Quran at iba pang mga teksto na ang propetang si Muhammad ay umakyat sa langit. Sinasabing si Muhammad ay dinala mula sa Mecca patungong Jerusalem at pagkatapos mula sa Jerusalem ay dinala naman siya patungo sa langit kung saan nakipag-usap siya sa mga propeta bago siya muling bumaba sa lupa. Sa loob ng higit sa 1,300 taon, mayroong mga dambana ng mga Muslim sa Jerusalem. Subalit sino ba talaga ang kumukontrol sa mga banal na lugar na ito? Kung sasagutin natin ang katanungan na ito, masasabi nating ito ay napakakomplikado. Sa pagitan ng mga taong 1948 nang maging isang estado ang Israel at taong 1967 nang mahati ang pagkontrol sa Jerusalem kung saan kinokontrol ng Israel ng kanlurang bahagi ng Jerusalem habang kinokontrol naman ng Jordan ang silangang Jerusalem, kabilang ang ilang mga pangunahing banal na lugar ng lumang lungsod. Subalit noong taong 1967, pagkatapos ng isang digmaan sa pagitan ng mga bansang Jordan, Egypt, Syria at iba pang mga Arab states, ay nakuha ng Israel ang silangang kalahati ng Jerusalem at ipinagsama ito. Sinira ang mga gusali sa harapan ng Western Wall at lumikha ng isang plaza upang mapaunlakan ang mga turista at mga mananamba.
Hindi kinikilala ng international na komunidad ang jurisdiksyon ng Israel sa teritoryong ito at karamihan sa populasyon ng lumang lungsod ay mga Palestinians pa rin. Ang buong lumang lungsod, kabilang ang mga banal na lugar ng mga Muslim, ay nasa loob na ngayon ng mas malawak na lugar na kung ang Israel ay nagsasagawa ng kontrol. Pero gayunpaman, ang Al-Aqsa Mosque at ang Dome of Rock at ang buong lugar na tinatawag ng mga Muslim na Haram al-Sharif o kilala ito ng maraming mga nagsasalita ng Ingles bilang Temple Mount ay pinangangasiwaan ng Jerusalem Islamic Waqf. Ang Jerusalem Islamic Waqf ay isang organisasyong pangrelihiyon ng mga Muslim na pinangangasiwaan ng pamahalaan ng Jordan na humahawak sa seguridad at gumagamit ng malaking otoridad sa lugar. Ang mga pagtatangka ng Israel na gumamit ng karagdagang otoridad sa lugar ay binibigyang kahulugan ng maraming mga Muslim bilang isang klase ng pagbabanta. Ang gobyerno ng Israel at isang grupo ng mga makakapangyarihang mga Orthodox na sila mismo ay kontrobersyal sa loob ng mundo ng mga Hudyo ay nagsasagawa naman ng direktang kontrol sa Western Wall na nakaupo sa paanan ng Temple Mount. Ang isang komplikadong koalisyon ng grupo ng mga Kristiyano naman ay gumagamit ng pang-araw-araw na otoridad sa simbahan ng Holy Sepulchre. Para sa ilang mga evangelical, ang pagbabalik ng malaking bilang ng mga Hudyo sa Israel sa nakalipas na 150 mga taon ay katibayan ng banal na pagkilos sa kasaysayan at maging isang tanda ng nalalapit na pangalawang pagdating ng Panginoong Hesus. Ang iba pang mga evangelista na kadalasan ay kumukuha ng mga partikular na talata mula sa Biblia ay nagbabanggit ng isang relihiyosong obligasyon na suportahan ng mga Hudyo. Ang katanungan na bakit hindi nalang maging bahagi ng lahat ang banal na lugar. Ang heograpiya ng Jerusalem ay lubhang napakahirap. Ang pinakamatingkad na paglalarawan kung gaano ito kakomplikado ay kinasasangkutan ng lugar ng templo. Sapagkat marami mga Hudyo ang nangangarap na balang araw ay makitang nakatayong muli ang templo, subalit ang lupain kung saan ito dapat nakatayo ay nasa lugar kung saan nakatayo ngayon ang Dome of Rock. Gayunpaman, habang ang kasaysayan ng Jerusalem ay isang pagsubok na kaso sa karahasan sa relihiyon, ay isa rin itong laboratorio ng pluralismo para sa mabuti o masama. Ilang lungsod lamang ang maaaring ipagmalaki ang gayong pagkakaiba-iba ng relihiyon. Ang Jerusalem ay naging sentro na ng pananampalatayang Kristyanismo, Islam at Judaismo. Ang mga relihiyong ito ay may kani-kaniyang mga paniniwala kung bakit mahalaga sa kanila ang naturang lugar. Alam natin na ang Jerusalem ay naging sentro ng mga Muslim mula noong pambihirang kaganapan ng Isra wal Miraj o ang paglalakbay sa gabi at pag-akyat sa langit. Ang mahimalang paglalakbay ni Propeta Muhammad mula Makkah hanggang Masjid Al-Aqsa at ang kanyang kasunod na pag-akyat sa kalangitan. Ang paglalakbay na ito ay walang hanggan na kaugnay sa mga puso at isipan ng mga Muslim sa Jerusalem. Ayon naman sa mga Kristiyano, mahalaga sa kasaysayan ng bayan ng Diyos ang Jerusalem. Naroroon ang templo na itinayo sa panahon ni Haring Solomon. Ito ay matayog at nasa mataas na bahagi ng bundok, kaya ang kitang-kita ang kaningningan nito. Ang lungsod ng Jerusalem ay isang banal na lungsod nang magsimulang maglagay ang Diyos ng isang hari sa bansang Israel upang maging kanyang kinatawan dito sa lupa. Ang templo sa Jerusalem ang naging sentro ng pagsamba at paghahari ng Diyos sa lupa. Ngunit ang Jerusalem ay hindi na itinuturing bilang sentro ng pagsamba ng mga tunay na Kristiyano sa ngayon. Para sa mga Kristiyano, mahalaga ang Jerusalem dahil ito ang lugar kung saan namatay at nabuhay muli si Jesus. Ang Jerusalem ngayon ay isang pangunahing lugar ng pamamasyal para sa mga Kristiyano mula sa buong mundo. Matatagpuan sa Christian Quarter ng Old City of Jerusalem ang Edicule na kilala bilang Tomb of Christ sa loob ng Church of the Holy Sepulchre ay ang pinakabanal na lugar para sa maraming pangunahing denominasyon sa loob ng Kristyanismo. Habang ayon naman sa mga Hudyo, ang Jerusalem ay ang pinakabanal na lungsod sa Judaismo at ang espiritual na sentro ng mga Hudyo mula pa noong ika-10 siglo BC nang ang lugar ay pinili sa panahon ng buhay ni Haring David upang maging lokasyon ng banal na templo. Ang Temple Mount sa isang compound sa tuktok ng burol na iginagalang din ng mga Muslim ay kung saan nakatayo ang Biblical Jewish Temple. Libong-libong taon na ang nakakalipas at itinuturing na pinakabanal na lugar sa Judaismo. Kapag nananalangin ang mga Hudyo, nakaharap sila sa Jerusalem. Ang mga nasa Jerusalem ay nakaharap sa Temple Mount. Sa loob ng templo ay ang Holy of Holies, ang pinakasagradong lugar sa Judaism. Naniniwala ang mga Hudyo na ito ang lokasyon ng pundasyon ng bato kung saan nilikha ang mundo at kung saan naghanda si Abraham na isakripisyo ang kanyang anak na si Isaac.
Maraming mga Hudyo ang naniniwala na ang Dome of Rock ay lugar ng Holy of Holies. Marami ang nagsasabi na bakit hindi na lamang magkaisa ang bawat relihiyon at magbigay ng pantay-pantay na karapatan sa Jerusalem nang sa gayoy maiwasan ang kung anumang pinsalang maidudulot sa tinaguriang banal na lungsod na magreresulta sa pagkasawi ng inosenteng mga buhay. Iisa lang naman ang hangarin ng kahit anong relihiyon. Yun ay ang tunay na kapayapaan at pananampalataya. Bakit hindi na lamang tayo magkaisa upang makamit natin ang tunay na kapayapaan na nais din namang ipadama sa ating lahat ng nag-iisang Diyos, Kristiyano ka man, Muslim o isang Hudyo? Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!